Okay. Magandang gabi sa ating lahat at tayo magpatuloy sa ating Bible study at welcome sa ating YouTube channel at ating Bible study sa ngayon ay share ninyo ito at paki-subscribe din para makarating sa marami tao. At makapakinig din sila, lalo na yung mga wala pang ganap na pananampalataya. Ang ating lesson ngayon ay yung karugtong nung nung Sabado. Ngayon kasing kahapon kasi hindi ako paglinggo kasi lahat ay maraming broadcast ng mensahe. So ngayon po, nung nakaraang ating pinag-aralan ay ang pag-ibig ng Diyos sa tao. So inibig niya tayo at kung inibig niya tayo, dapat mamahalin din natin siya. Iibigin din natin siya. So paano natin suklian ng pagmamahal ang Diyos sa ginawa niyang pagtubos sa atin? Kasi tinubos niya tayo, di ba? At yun ang ating kaligtasan. So, ating buksan ang sabi niya, kung mahal ninyo ako, marami kasing nagsasabi, pag tinanong mo ang tao kung mahal niya ang Diyos, walang magsasabing hindi mahal. So, pero hindi nila alam kung paano mamahalin ang Diyos. Karamihan, kapag tinanong, ay basta alam lang ng Diyos. Subalit ang sabi ng Panginoon sa chapter 14 ng John, verse 15, kung iniibig ninyo ako, tutuparin ninyo ang aking mga utos. So, kung ating mapansin ay sinasabi niya, sa pagtupad ng kanyang utos, yan ang ating pagpapakita ng ating pagmamahal sa Diyos. At ang sabi pa nga niya sa verse 21 ay ang tumatanggap sa mga utos ko at tumutupad nito ang siyang umiibig sa akin. Ang umiibig sa akin ay ibigin siya ng aking Ama, iibigin ko rin siya at ako'y lubusang magpakilala sa Kanya. So yan ang pangako ng Diyos. Kaya nga sabi niya, kaya ang umiibig sa Kanya ay tumutupad sa Kanya mga utos at iibigin siya ng aking Ama, sabi niya. So kung tayo sumusunod, mamahalin din tayo ng Ama. At ang sabi niya, lubusan siyang magpapakilala sa atin. Kasi karamihan alam lang may Diyos pero hindi siya ganap na kilala ng Diyos. Kung hindi siya magpapahayag, hindi siya bubuksan ang ating unawa, hindi natin siya ganap na makilala. Kaya nga sabi niya sa verse 22, tinanong siya ni Judas, hindi yung Iscariote Panginoon, bakit po ninyo sa amin lamang kayo nagpapakilala ng lubusan at hindi sa sanlibutan? See? So sumagot si Jesus, ang umiibig sa akin ay tutupad ng aking salita. Iibigin siya ng aking Ama at kami sa Kanya at mananahan sa Kanya. Ang hindi umiibig sa akin ay hindi tumutupad sa aking mga salita. Hindi akin ang salitang narinig ninyo, kundi sa Amang nagsugo sa akin. So makita natin dito na sinabi ng hindi sumusunod sa akin, ang hindi tumutupad ng aking mga salita, sabi niya, hindi umiibig sa akin. Ngayon, kung wala tayong alam sa kanya mga salita, paano natin maipakita sa kanya na iniibig natin ang Diyos? Di ba? Kaya napakahalaga ang magkaroon tayo ng tunay na pananampalataya at pagkaalam ng kanyang mga salita. Kaya nga,
sa pamamagitan ng ating pagsunod sa Kanya, sa Kanyang mga utos, at ang Kanyang mga salita na ating napag-aaralan. Kaya mahalagang malaman natin ang Kanyang mga utos. Kasi kung hindi natin alam ang Kanyang mga salita at utos, hindi naman talaga tayo makakasunod sa Kanya, sa Diyos. At yun ang hinahanap niya sa atin. Kasi kung hindi naman natin niya tinutupad, kaya paano niya tayo mamahalin at iibigin niya? Kaya nga sabi niya sa unang Juan, chapter 4, verse 11. Okay, chapter 4. Sabi nga niya rito, mga minamahal, yamang gayon kadakila ang pag-ibig ng Diyos sa atin, dapat din tayong mag-ibigan. Yun din ang ating pagpapakita at ang ating kasi kung alam natin ang aral at salita ng Diyos, sinusunod natin, dapat mahalin din natin ang ating kapwa. Kaya sabi nga niya, ulitin natin, dapat din kayong mag-ibigan. Walang taong nakakita sa Diyos kailanman, ngunit kung tayo'y nag-iibigan na sa atin siya at magiging ganap sa atin ang Kanyang pag-ibig, nalalaman nating nananatili tayo sa Diyos at siya naman sa atin sapagkat pinagkalooban niya tayo ng Kanyang Espiritu. So sa mga tao may pananalig at pananampalataya na ipinagkaloob din sa atin ang Kanyang Espiritu para maunawaan natin ang Kanyang mga salita. Nakita namin at pinatutuhanan, sinugo ng Ama ang Kanyang anak bilang tagapagligtas ng sanlibutan. So yun ang pag-ibig ng Diyos sa atin. Ang nagpapahayag na si Jesus ang anak ng Diyos ay nananatili sa Diyos at ang Diyos naman mananatili sa Kanya. So nalalaman natin at pinanaliligan ang pag-ibig ng Diyos sa atin. Kaya nga sabi niya sa verse 19, tuloy natin to 21. Tayo umiibig sapagkat ang Diyos ang unang umibig sa atin. So una talagang umibig sa atin ang Diyos. Ngayon, minsan nasabi natin, pag hindi pagganap na alam ang salita ng Diyos, para bagang sinabihin natin na ako naman lumapit talaga sa Diyos, ako hinanap ko siya. But actually, yan ang kagandahang loob ng Diyos, na siya talaga ang tumawag sa atin. So, ang nagsasabing iniibig ko ang Diyos at napupuot naman sa kanyang kapatid ay sinungaling. Kung yaong kapatid na kanyang nakikita ay hindi niya maibig, paano pa kaya maibig? Paano niya maibig ang Diyos na hindi niya nakikita? See, ganun niya, no? Ito ang mga utos na binigay sa atin ni Kristo. Ang umibig sa Diyos ay dapat ding umibig sa kanyang kapatid. So, yan ang ating pagbigay ng parang ating pagsukli ng pagmamahal ng Diyos sa atin, umibig din tayo sa ating kapwa. So, ang umiibig, kung iniibig tayo ng Diyos, iibigin din natin siya para magkaisa tayo na nagmamahalan at marating natin ang pangakong buhay na walang hanggan. Okay. Pangalawa, paano natin maibigin ang Diyos ay, pangalawa, ang sabi niya kasi sa Isaiah chapter 43 ay, nilalang ko kayo, Isaiah 43, ulitin natin basahin, 43, verse 7. Sabi niya, sila ang aking bayan at akin silang nilalang upang ako'y bigyan ng karangalan. So dapat din,
mabigyan natin ng karangalan ang Diyos sapagkat sino magpaparangal sa Kanya? Sapagkat nandoon na siya. So dito sa atin. So dapat, bigyan natin siya ng karangalan. Paano natin siya mabigyan ng karangalan? Sa pamamagitan ng pagkilala ng kanyang mga gawa. Yan. Kaya nga sabi niya roon sa Roma chapter 1 verse 19, Okay, chapter 1 verse 19 to 20. Ang sabi nito, ang maaaring malaman tungkol sa Diyos ay maliwanag. Yamang inihayag ito sa kanila ng Diyos. Mula pa ng likhain niya ang sanlibutan. Ang kalikasan di nakikita ang kanya walang hanggang kapangyarihan at pagka-Diyos ay maliwanag na inihayag ng mga bagay na ginawa niya. Kaya wala na silang maidadahilan. So, wala tayong maidadahilan. Dahil sa mga gawa lang niya, makita natin, mapaparangalan natin siya dahil sa mga gawa niya. Kaya nga kung wala tayong pananampalataya sa kanyang mga salita, hindi natin alam ang kanyang mga salita, hindi natin pinapakinggan, paano natin siya mapaparangalan? Kaya ang sabi niya, dahil sa mga gawa niya, nagpapatunay na mayroong Diyos. At sabi niya, wala kayo maidadahilan. Mapaparangalan natin siya kung ating na-appreciate ang kanyang mga gawa. Dahil sa pamamagitan ng gawa, sabi niya ganoon, malalaman natin mayroon niyang Diyos. So, ang mga taong hindi alam ang kanyang mga salita, hindi siya mapaparangalan. Kagaya ng anong mga gawa niya. Tumingin tayo sa kapaligiran. Anong mga gawa ng Diyos na makita natin at maghahayag na mayroong napakaganda ang may ginawa siya na magbibigay tayo ng mapaparangalan natin siya. Lahat ng nakita natin na may buhay, kahit ng mga pananim may buhay yan, nabubuhay yan. Makikita natin yan, mapaparangalan natin siya dahil sa kaganda ng kanyang mga gawa. Ina-appreciate natin ang kanyang mga gawa. Tumingin tayo sa langit. Anong nakita natin na magpapakayayag ng kanyang pagka-Diyos, na mayroong Diyos? Pagsikat lang sa umaga hanggang paglubog ng araw, ulap, ulan, ang tubig na sa itaas, kung saan niya gustong ibagsak, mangyayari. Bagyo, hangin. Sinong nagpapalakas ng hangin? Ang Diyos din. Diba? Kaya nga, napakahalaga na ating na-appreciate yun para maparangalan natin siya. Sa masakita natin, wow, ang ganda ng gawa ng Diyos. Diba? Kahit nga sa mga bundok, makita mo kung paano na architectural design ng mga bundok. Sa mga kapaligiran, yung mga puno, at makita natin sa mga rock formation, sa dagat, makita natin napakaganda kung kanyang mga ulap na napakaganda, nagkakaroon ng mga art na makita natin na napakaganda. Kaya doon lang ma-appreciate natin, kahit na mga maliit na bagay na ginawa ng Diyos ay dapat ma-appreciate natin, doon natin siya mapaparangalan. Kaya isang bagay yun, una, kaya kung mahal natin ang Diyos, susundin natin ang kanyang mga utos. Yan ang pagpapakita natin ng pagmamahal sa Kanya. Pangalawa, kapag bibigay natin ang karangalan sa Kanya sa pamamagitan ng ating pagkilala sa Kanyang mga gawa, paano napaparangalan natin siya? Kaya nga, at inihayag din natin ang Kanyang mga kadakilaan ginawa sa atin. Dapat iyan ang ating maigaganti
sa pagmamahal ng Diyos sa atin at ang ating paghahayag sa kanyang mga aral at salita sa mga taong hindi pa nakakakilala sa Diyos. Isa yon sa ating pagpapakilala. Yan ang isang bagay na pagpapakita ng ating pagmamahal sa Diyos. So tayong mga mayroon ng pananalig, matibay na pananalig sa Diyos. At maraming mga Kristiyano na matibay na pananalig sa Diyos. Ang ating gagawin ay ipahayag natin ang kanyang mga salita sa mga taong hindi pa ganap na nakakilala sa Diyos. Sapagat yan ang ating isang bagay pa, nagpapakita ng ating pagmamahal sa Diyos. Amen? Purihin ang Diyos at tayo manalangin. Ama, salamat sapagkat ipinakita mo sa amin, Panginoon, kung minahal mo kami, dapat din mamahalin ka namin. Ipinakita mo, Panginoon, kung paano namin ipakita ang aming pagmamahal sa iyo. Ito'y sa pamamagitan ng ating pagtupad at pagsunod sa iyong mga aral. Panginoon, sa mga napakinig at makakapakinig pa nito, buksan mo ang kanilang puso at isipan at ipaunawa mo kung paano ipakita ang kanilang pagmamahal sa iyo, Panginoon. Sapagkat minsan, Panginoon, ay hindi nga nila alam, kung wala silang alam sa salita ng Diyos, ay hindi rin nila malalaman kung paano ka mamahalin. Kaya, Panginoon, salamat sa mga aral na itinuturo mo sa amin. Ama, sa iyo namin ipinagkatiwala ang aming pag-aaral sa gabing ito. Sa pangalan ni Jesus na aming Panginoon at sa pamamagitan ng iyong banal na Espiritu. Amen. Magandang gabi at huwag kalimutan na mag-share at mag-subscribe sa ating YouTube channel para makaabot sa maraming tao ang mga maiiksing pag-aaral. Kahit ito'y mga maiiksi lang, kahit papaano, marami ang mararating at mabuksan ang kanilang puso at isipan sa pag-aaral at pakikinig ng mga salita ng Diyos para tumibay ang kanilang pananampalataya. Purihin ang Diyos. Amen. Magandang gabi at salamat sa inyo.